Eto, pag-uusapan natin yung naglaglaga na. Naku po, ang aga naman maglaglaga nitong mga, mga senador na ito. Simula pa lamang po, tila, lumalayo na po kagad sila doon sa tamang landasin. Naku, yari ho tayo dito. Mapakinggan ho natin, kasi ito nangyayari. So, today is the day that the Lord has done. Today is the day. Ito naman, ito yung araw na ginawa ng Diyos na kung saan makikilala natin ang ating mga kandidato. Kaliwat kanan ng proclamation nitong mga panahon na ito. Nauna na nga po dyan si Pastor Kibuloy. Naku po, palakpakan natin, palakpakan. Oh. Sabay po yan, sabay pong nangyari yan kay Pastor at yung alyansa ng mga Team Sinusuka. Nako, ayan na yan, Team Suka tsaka Team Sinusuka. Kanino ka? O, yun. Mamaya papaliwanag natin yan kung anong ibig sabihin yan. So, sa Team Suka, ito na yung mga maasim. Ito yung nagpapapress. Akala kasi nung iba, maasim is masama. Hindi ho. Yung maasim na yan, marami hong nagagawang benepisyo yan. Panlinis ng kung ano-ano yan. Pati nga ako, pag ako naglilinis ako ng prutas, gulay, hindi ako gumagamit ng mga artificial na panlinis. Suka lang, sapat na. O, di ba? Pag gusto mo manatiling press na press, suka lang, sapat na. O, hindi nyo ho ba alam bakit masarap ang Japanese rice? Dahil may vinegar. Totoo po, may vinegar po yun, may suka. Ika nga, may kapirasong suka yun para sumarap talaga. Nagkamali po sila sa banat nila tungkol dyan sa suka na yan. Dahil ang Team Suka ay proud na proud para ipalandakan na sila daw ay Team Suka. At ito naman, Team Sinusuka, mukhang nakarma. Bakit kanyo? Kasi kahit yung mga kasamahan ho ni Marcos ay tila parang isinusuka na ho yung presidente. Mukhang naglaglagan. Mukhang hinihiwalay na nila yung sarili nila sa presidente. Hindi po ako nagsabi niyan. Papakinggan natin, mismong galing doon sa kanilang mga kandidato. Ipapaliwanag ho natin yan. At ngayon nga, di ba, nakita natin yung kay Pastor Kibuloy. Hindi, kasi meron nung gumawa ng comparison. Hindi ko hindi ko iaangat ang sarili ko. May gumawa ng comparison kung gaano kaingay doon sa kay Andrew E. at kay Banatbay. Alam mo, hindi po sa akin ang credit niyan. Ang credit po niyan, kung hindi ho sa mga followers ho ni Pastor Kibuloy. Kasi kung iisipin ninyo, sila ho talaga, sabi ko nga sa inyo, may dalawa silang pipi. Ano yung pipi na yun? Puso at panalangin. Yan po ang meron ito pong team nila Pastor Kibuloy. Makikita mo yung puso nila talagang umaapoy para sa kanilang pastor. Kaya naman nagmukhang bagoong Pilipinas yung kay Andrew E. Hindi naman natin inaaway si Andrew E. Natin, idol natin yan. Napakagaling na rapper niyan. Yan talagang ghetto, nagsimula ng ghetto rap sa Pilipinas. And I really admire that person. Trabaho lang yung kanya. Yun ang pinagkaiba sa amin. Ginagawa niya yun because of trabaho. Ako, ginagawa ko ito dahil talaga sa puso ko ang pagsuporta ko kay Pastor Kibuloy. At sigurado ko, ramdam din naman po yan ng mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy. But again, the credit is not mine. Kasi kahit ba naman sa sobrang dami nilang kandidato doon, naandun pa sila sa balwarte nila, at isang kaganapan lang yun. Yung kay Pastor Kibuloy, nationwide na kaganapan yun. Hindi lang ho yun. Wala pa siya sa balwarte niya. Dapat ang balwarte niya, Davao, di ba? Naandi dito siya sa may Pasig ginawa yun. Hindi ho niya balwarte yan. And yet, ganun kaingay ang mga followers ng team ni Pastor Kibuloy. Kaya palakpakan natin sila. Pasensya na kung naikumpara kayo. Hindi ho akong gumawa niyan. Hindi ko ho page yan. Pero gayon pa man, sabi ko nga, ito na yung simula ng araw na ginawa ng Diyos para lumabas ang katotohanan, para lumabas ang tunay na nangyayari estado ng ating bayan. At ngayon, di ba? Yung speech ni Pangulong Marcos, hindi ko na ipi-play dito. Hindi ko kasi mahanap. Parang wala naman nag-share. So hindi ko na ipi-play dito. Marami ho ang nagtaka. Bakit nagbago
ang ihip ng hangin. Bakit all of a sudden, si Marcos never bumanat yan? Kahit ilang beses siyang banata nung panahon nila Leni Robredo, nung panahon ng mga Dilaw, never pong nag-retaliate si Marcos. Never. As in never. So, all of a sudden, di ba? Presidente ka na. Ikaw na may hawak ng kapangyarihan. You should have ignored everyone. Kasi wala ka nang dapat patunayan. Dahil ikaw ay presidente na. Hindi mo na kailangan kumbinsihin ng taong bayan. Dahil ikaw ay presidente na. But all of a sudden, bigla po siyang nagbago ng ihip ng hangin. Alam nyo mga kababayan, ako may isa akong hinala dyan. Kasi alam mo, may mga kilala-kilala tayo dyan sa paligid. Meron tayong mga kaalaman dyan. Meron ako nararamdaman. Meron ako nararamdaman na ito na naman ay hindi speech ni Marcos. Ito'y ifinid lang sa kanya ng mga amuyong niya. Kasi kung matatandaan ninyo, sa interview, panoorin ninyo, interview ni Attorney Vic at kay Karen Davila. Tama, kay Karen Davila. Tinanong siya doon, bakit ka umalis, nilinaw ni Attorney Vic, dahil nga daw, sa maraming amuyong na bagong salta lang at biglang gustong magdesisyon sa mga bagay-bagay sa pamamahala ni Marcos, dapat sila lang yun. Sila lang ni Attorney Vic yun. Tama nga naman kasi 6 na taon silang more than 6 years silang nagsama, pinaglaban ni Attorney Vic si Marcos, and all of a sudden, yung mga bagong, ang sabi nga ni Attorney Vic, is yung mga bagong salta lang, yung bagong pasok lang, yung bago lang sumuporta, abay biglang nakialam sa mga desisyon. Yun daw ang isa sa dahilan kung bakit umalis si Attorney Vic. Di ba? Tapos naalala ko tuloy ito. Kasi yung biglang pagpalit ng ugali ni Marcos, wala sa kanyang karakter. And ito personally, noong mga panahon na tayo po'y naiimbitahan pa sa bahay niya, nung hindi pa po siya presidente, iniimbitahan yung mga vloggers. Ilang beses ko pong nakita yan si Marcos at saka yung kanyang asawa. Wala sa kanyang personalidad yung ganyan. Kaya ako naniniwala na merong amuyong nang nagbigay ng speech niya. Kasi binabasa lang niya Binabasa lang niya po yung kanyang speech. May nagbigay sa kanya na nagmagaling. Banatan mo to. Ang linaw na nung kanilang campaign manager ay tinanong, sinabi nilang we will not get involved sa negative campaigning. Hindi kami papasok dyan sa negative campaigning. Yun ang unang bitaw ng kanilang campaign manager. Tapos ang proclamation, binanata ni Marcos yung mga kalaban. Sablay talaga Sablay na sablay. Sa tingin ko nga, doon siya nagbigay ng speech sa kanya ang sumablay dyan. Sobrang umepal, nakialam, pinabasa sa presidente, hindi ko alam kung hindi nabasa ni Marcos at nung kanyang binanggit, ayun na, patay na. Nadali siya. Hindi, marami nag-react Hindi maganda reaction. Bakit all of a sudden biglang ganyan? Meron pang survey sa isang istasyon, hindi SMNI. Ang dami nag-react, sabi hindi tapat niya ginawa yun. Ito yung mga supporter ni Marcos na-disappoint. Okay? Tapos ngayon may press con. Ito matindi. Doon sa press con, tila nilaglag ng mga senatoriable ni Marcos ang kanilang pinunong si Pangulong Marcos. Tila inilayo nila, naghugas kamay sila. Tila lumalayo sila sa sinabi ni Marcos. Paano ko masasabi yun? Ito, patunayan natin Papakinggan natin ito. Pasok. Good afternoon po, ma'am, sirs. I'm Melalas Moras from PTV4. If I recall it correctly, last Alyansa press conference, nabanggit natin na we are against negative campaigning, walang siraan, we're against negative tactics. But last speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating proclamation rally, may mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala rin sa kanila ang mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President?
Hindi naman kandidato si Presidente. Parang malabo yun, sir, ah. Hinahangaan ko pa naman to si Senator Soto minsan. Parang malabo hata yung sir yung sinabi niyo, hindi naman po siya kandidato. Ba't yung pinagsalita? Bakit siya nangunguna doon? Even if Mr. Senator Soto means kahit hindi po siya ang kandidato, the mere fact you are under him, siya ang pinuno ng inyong alyansa. It speaks so much. Sorry to disagree with you, sir, ah. Sinasabi namin kaming mga kandidato, hindi siya. So he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So it doesn't have anything to do. So parang facts daw yon according to Marcos. Parang ang dating nito, hindi kami yun. Hindi kami yun. Siya lang yun. Siya lang yung nagbitaw ng negative campaigning. Siya lang yung nagsasabi nun, hindi kami. Tila lumalayo na sila, oh. Tila naglalaglagan na sila. Ang nagsisimula pa lang parang, naku, siguro, kasi ito eh. Tingnan niyo yung opposite. Kung naniniwala ka na okay yung ginawa ng inyong pinuno, pinuno niyo yan whether you like it or not. Kasi kung kay Pangulong Duterte yan, tinanong yan, bakit ganyan, nagmumura si Duterte? Hindi naman niya sasabihin ng mga kandidato ni Duterte. Si Duterte lang yun. Kami matino kami. Hindi kami nagmumura. Hindi kami ano. Hindi, walang ganun. Ipagtatanggol pa nila. Tama, mali. Di ba? Noong panahon na nagmumura si Pangulong Duterte na bastos, lumayo ba yung mga kasamahan ni Pangulong Duterte? Lumayo ba yung mga senatoriable ni Duterte? Hindi. Ipinagtanggol si Pangulong Duterte. Ipinagtanggol ang mga sinabi niya. Hindi ho lumayo. Ba't tila ata dito, lumalayo kayo, sir? Parang sinasabi nyo, hindi naman siya yung kandidato eh. Kami naman yung kandidato. Hindi naman kami involved sa negative. Siya yun. Kami hindi. Parang ganun eh. So it's simply, kung analogy ang ating titignan, para mong sinabi na siya lang yun. Yung negative campaign, siya lang gumawa nun. Kami, out kami dyan. Hindi kami gagawa ng ganun. So, inilalayo nyo yung sarili nyo doon sa inyong pinuno. Ako'y nagtatanong lang, sir, ha? Tanong lang po ito. Doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang ano. Kaming mga kandidato yun. How about others lang po? So ako, ang realization ko dito, ang aking opinion dito, alam nila na mali yung ginawa ni Marcos. Alam nila na mali yung ginawa ng kanilang pinuno. Kaya medyo lumalayo sila ng konti dun sa issue. Di ba? Maniwala kayo sa akin sa hindi. Hindi nyo maiiwasan to eh. Mahirap ipaliwanag ito. Kaya nga ako, kung sino man yung bumubulong kay Marcos, wag nyong, ewan ko kung ginagago nyo si Marcos dahil may ibang gustong umupo. Alam naman natin kung sino yun. Hindi ko na kailangan espelingin ang pangalan no, mahaba-haba eh. Di ba? Mr. President, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo kahit ka mag-anak mo. Baka mamaya pag ginawa mong Vice President yan, bigla kang ilaglag niyan. Di ba? At pag nailaglag ka niya, mabagok ka, delicates. Kaya ingat ka. Ako, ito, payong ano to, mag-ingat kayo dyan. Kaya, ito sabi ko nga sa inyo, mas concerned pa ako kaysa doon sa mga tarantadong loyalista eh. Bakit? Yung mga tarantadong loyalista at mga vlogger na tanso, nabayaran na yan eh. Nabayaran na yan at iba na pinagtatanggol niyan, hindi naman na si Marcos eh. Pansinin ninyo, ang pinagtatanggulan niya iba. Alatang bayad eh. Di ba? Ako nga concern ako eh. Concern ako kay Marcos at sinasabi kong, sir, huwag kayo makikinig sa mga kapaligid sa inyo. Sablay. Ano pa sinasabi ko? Mag-ingat kayo. Baka mamaya yung gagawin yung Vice President, yan ang maglaglag sa inyo. At ayaw kong maging presidente yun. Tiisin ko na yung 6 na taon ninyo kaysa dun sa walang yang yun. Na hindi, ako mas concerned pa ako dyan sa mga bayarang vlogger dyan eh. Na mga tanso vlogger. Kasi iba na amo niyan. Kunwari lang niya Marcos pero iba na amo niyan. Iba na, maniwala kay sa akin. Sige po. Well, tama si Tito Sen. Si Tingnan mo na. Pangulo ay, Pati si Erwin Tulfo, tama si Tito Sen.
Iba si Marcos, iba kami. Laglagan na yung aga pa. Kasi simula pa lang ng kampanya, naglalaglagan na kayo. Kakahiya. Kaya tuloy, ang bansag sa inyo, Team Sinusuka. Oh. Team Suka at Team Sinusuka, saan kayo? O, ilagay niyo yung comment nyo dyan, ha? Gusto kong malaman kung kanino kayo. Sa Team Suka, yung mga bumibili ng suka nun, gumagawa ng suka nun. Nandyan sa speech yan ng mga taga-PDP. Di ba? Gumagawa si Bato, gumawa ng nagbebenta at gumagawa ng suka. Si Pastor Kibuloy, gumawa din ng suka at nagbebenta rin yung kanyang grupo. Nandyan ho yung mga Team Suka. Kanino kayo? Team Suka o Team Sinusuka? Bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang sakit sabihin nun. Yari kayo. Yari kayo. Yari kayo doon sa sumulat. Mantakin mo. Hindi nyo man lang dinipensahan yung pinuno ninyo. Pwede nyo naman depensa na that is not a negative campaigning. O, diba? Pwedeng ganyan. That is just the truth that we all stand together. Pwedeng ganun eh. Kasi ang problema ko sa inyo, mga sir, mga ma'am, ayaw ninyong tumayo at natatakot kayong malaglag. That's the truth. Kaya nag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo because it's time for campaign. So natatakot kayo na magkalaglagan. Kaya bilib na bilib ako doon sa, kanina umatin po ako doon sa PDP proclamation. Bilib na bilib po ako sa bawat kandidato na naandoon. Alam naman natin kung gaano, hindi ba sinasabi nga ni VP Sara Duterte, sabi niya na hindi pa ako sure kung mga kampanya ako, baka hindi lang makabuti dito sa mga senador ng PDP o ng mga Duterte. Pero alam mo, Ma'am VP Sara Duterte, hanga ako sa mga PDP senators and Duterte senators. Kasi they stood their ground. OS, bahala na kayo umintindi. Hindi, tumayo sila dun sa kanilang prinsipyo. Diba? Tumayo sila dun sa prinsipyo nila at sinasabi nilang, basta Duterte kami. Kaya nga ang sigaw doon, Pilipinas, Duterte pa rin. Hindi yung sila yung natatakot na nasabihin na sila yung maka-Duterte. Walang ganun. Di ba? Ako nagulat din ako. Ito personally, nagulat ako. Kasi dun sa iba, expected ko ng mga maka-Duterte. Di ba? From Bato, Bongo, Pastor Kibuloy, and the others. Sila Atty. Jimmy Bondoc. Alam ko na maka-Duterte. Pero nagulat ako dun sa interview ni Atty. Vic Rodriguez. Nung tinanong siya, ano yung nagagamit mong emoticon? Alam mo, nagulat ako. Akala ko kasi sasabihin niya, smiling face, o kaya heart. Sabi niya, gumanon siya. That is so risky in the part of Atty. Vic Rodriguez kasi alam naman natin, malapit siya sa mga Marcos. But still, doing that is very risky for him as a candidate. Pero tumayo ho siya. Kaya talaga masasabi mo, maisog etong si Atty. Vic Rodriguez. Maisog talaga. And each one of them, talagang, hindi, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Duterte kami. That's what we want. Duterte, brand of leadership. Wala na yung paligoy-ligoy pa. Iba si Marcos, iba kami. Hindi kami katulad ni iba yung ginagawa ni Marcos na negative campaigning, iba kami. Dito, nangangampanya pa lang, ganyan na kagad ng tabas sa mga dila ng mga support ng mga senator ni Marcos. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon. Sir, ano yung nagawa ninyo? Sorry Eto, kaibigan pa naman ito. Hindi kasi kaibigan po. Dati yung Duterte ito, kaibigan ho nila Mocha ito. Madalas intervene si Mocha nito.
Sir, ano po nagawa ninyo? Yung ayuda? Okay. I agree naman. I agree. May nagawa siyang ayuda. Ako naniniwala ko na malaki ang naidulot niyang ayuda. Kaya lang, sir, I disagree doon sa ayuda. Hindi kailangan ng bawat Pilipino ang ayuda. Ang kailangan ng bawat Pilipino ay matinong trabaho. When I say matinong trabaho, patas na sahod sa probinsya at sa Maynila. Matinong trabaho, ito'y sapat para bumuhay ng at least 4 members of the family. Matinong trabaho. Hindi ho ayuda ang kailangan natin. Ginagawa nating tamad ang mga Pilipino. Ito ha, masasabi ko sa inyo. Alam mo, kayo mga kababayan natin sa ibang bansa, sa mga OFW, di ba? Mga migrant workers, ano pa? Yung mga residente na ng mga ibang bansa. Marami sa inyo 2 trabaho para mag-survive. Kasi if you do not do that, mahirapan kayo mag-survive sa trabaho nyo. Tama, mali? Di, normal po yan. Ang dami kong kaibigan sa Japan, sa Amerika. Pag nagpupunta ako, walang oras sa akin.